Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1651 hanggang 1670. Kabanata 1651. Nagpatuloy si Maxine. Ang mababaw na pag-ibig ay possessive. Ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagpapaubaya. Iwanan si James at humanap ng isang liblib na lugar upang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Mamamatay ka pa rin sa loob ng ilang taon, at tiyak na nalampasan ka na ni James noon. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan? Tumingin si Thea kay Maxine ng mahinahon at tahimik na sumagot. Oo, hindi naman itinanggi ni Maxine. Ayokong makitang isuko ni James ang lahat para sa iyo o tumakbo sa paligid para iligtas ka. Matalino ka, kaya dapat mong malaman kung ano ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos magsalita ni Maxine, tumayo siya at lumabas. Pagdating niya sa gate, biglang tinawag siya ni Thea. Teka. Lumingon si Maxine at tumingin kay Thea na nakatayo. Napaluha si Thea. Tumalsik ang napakalinaw na patak ng luha sa kanyang mga mata at dumausdad sa kanyang mga pisngi. Noon pa man ay pangarap na niyang tumanda kasama si James. Ngayon, alam niyang imposible ang pangarap na iyon. Ilang taon na lang ang natitira sa kanya. Noong una, gusto lang niyang bigyan ng anak si James sa oras na natitira niya. Gayunpaman, napigilan siya ng mga salita ni Maxine. Ayaw niyang isuko ni James ang lahat ngayon. At the same time, she didn't want to let him go. She could not imagine a life without James in the future. Sa kabila nito, wala siyang ibang pagpipilian. Naglakad siya palapit kay Maxine, hinawakan ang kamay niya, at naluluhang sinabi, alam kong iniisip mo si James. Naisip ko na rin na layuan siya, pero hindi ko talaga magawang isipin. Pagkatapos kong marinig ang dapat mong gawin, sabihin, napagpasyahan kong umalis at humanap ng liblib na lugar para gugulin ang natitirang mga taon kong mag-isa, pagkatapos wala na ako, alagaan mo si James. Hindi mabilang na alaala nila ni James ang sumagi sa isipan ni Thea. Naalala niya ang una nilang pagkikita ni James. Sa oras na iyon, siya ay pumangit at nakita bilang hindi angkop sa Kensington na hinamak ng lahat. Hindi naiinis si James sa kanyang hitsura at hinawakan pa ang kanyang kamay, na nanunumpa, mula ngayon, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Naalala niya ang pagsundo sa kanya ni James papunta at pauwi sa trabaho sakay ng kanyang dekuryenteng motorsiklo araw-araw habang nagtatrabaho siya sa Eternality. Naalala rin niya ang paggamit ni James's crucifer para matuyo ang kanyang underwear. Bagaman maraming hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, naglalaman ito ng pinakamagagandang alaala ng kanyang buhay. Sa pag-iisip ng mga ito, hindi napigil ang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nanatiling tahimik si Maxine. Binitawan ni Thea ang kamay ni Maxine at naglakad pabalik ng bahay. Tumayo si Maxine sa gate at pinanood si Thea na pumasok sa bahay. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng guilt sa kanyang puso sa ginawa niya. Gayunpaman, naramdaman niyang ito ang tamang gawin. Hindi na nabuhay si Thea. Dahil mamamatay na si Thea, hindi siya dapat maging pabigat kay James. Kung siya si Thea, ganoon din ang pinili niya. Umalis na si Maxine. Nag-iwan ng liham si Thea para kay James at umalis sa capital kasama ang malevolent sword. Samantala, pauwi na si James. Ibinalik niya ang Novnary Golden Pills mula sa King Quavon's mausoleum. Ang sitwasyon sa kabisera ay naging matatag, at ang hari ay magagawang lutisin ang resulta ng buong sitwasyon. Dahil dito, hindi niya nais na isali pa ang kanyang sarili sa mga gawain ng kabisera. Nagplano si James na magbitiw sa kanyang posisyon pagkatapos bumalik sa kabisera at isama si Thea upang mamuhay ng magkasama. Mayroon siyang Novnary Golden Pills, na maaaring magpapahintulot sa isa na makapasok sa ika-9 na ranggo. Gusto niyang ibigay ang mga ito kay Thea para makatuntong ito sa ika-9 na ranggo.
May pagkakataon na maibabalik ng kanyang dugo ang sarili pagkatapos makapasok sa maalamat na kaharian. Hindi man ito umubra, gusto pa rin niyang mamuhay ng matiwasay kasama si Thea, malayo sa mga kaguluhan ng makamundong mundo. Kasabay nito, makakapag-concentrate siya sa kanyang cultivation at maghanda na patayin ang dragon para makuha ang dugo nito para iligtas si Thea. Naisip na niya ang lahat at bumalik sa kabisera na puno ng mga inaasahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1652. Makalipas ang kalahating araw, umuwi si James sa kabisera. Thea, babalik na ako. Pagkapasok niya sa gate ng courtyard ay tinawag niya si Thea. Gayunpaman, walang tugon. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa bahay. Walang laman ang bahay, at walang tao doon. Thea, tawag ulit ni James. Minsan pa, katahimikan lang ang sinalubong niya. That's strange. Saan siya nagpunta? Natarante si James at nagtungo sa kanilang silid upang tingnan kung naroon siya. Sa silid, ang mga kumot ay nakasalansan sa isang maayos na tumpok. Lumabas si James ng kwarto at umupo sa sala. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Thea. Paumanhin, hindi available ang numero na iyong nadial. Naka-off ang telepono ni Thea, at hindi maabot ang tawag. Saan sa mundo siya nagpunta? Tumayo si James na nag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip ito, dinial niya ang numero ni Maxine. Maya-maya, nagkonekta ang tawag, at tumunog ang boses ni Maxine. Anong meron, James? May mali ba? Tanong ni James. Maxine, nasa mansion ba ng Cadence si Thea? Hindi. Saan kaya siya nagpunta? Wala siya sa bahay, at hindi ko magets ang phone niya. Wala akong ideya. Okay, kung gayon. In-end ni James ang tawag. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Quincy, kasama mo ba si Thea? Hindi. Ilang sunod na tawag si James, ngunit walang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thea. Napagpasyahan niya na maaaring nag-shopping si Thea at naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Kaya naman, nagpasya siyang huwag ng pag-isipan pa. Bumalik si James sa kanyang kwarto, pumili ng damit, at naligo. Pagbalik niya sa silid, napansin niya ang isang sulat sa bedside table. Hinala niya itong kinuha at binuksan. Pagbukas pa lang niya ay nakita niya kaagad ang mga linya ng maayos na sulat kamay. Honey, please allow me the privilege to call you by that name that last time. Sa oras na basahin mo ang sulat na ito, aalis na ako. Nang makita niya ang mga salita, isang masamang pakiramdam ang pumasok sa puso ni James. Mabilis niyang binasa ang natitirang bahagi ng sulat. Mahal, nagpasya akong umalis. Alam ko ang aking kalagayan at alam kong lampas na ako sa punto ng pag-iipon. Plano ko nang magkaroon ng anak sa iyo noong una, ngunit ang kondisyon ng aking katawan ay naging imposibleng panaginip iyon. Sa nakalipas na 2 araw na wala ka, masasabi kong lumala ang aking kalagayan. Alam kong hindi na ako magtatagal. Ayokong maging pabigat sa iyo at kalagkarin ka pababa sa akin. Aalis na ako. Kailangan kong umalis. Pakiusap, huwag mo akong hanapin. Maghahanap ako ng isang nakahiwalay na lugar upang mabuhay sa mga natitirang araw ng aking malungkot na buhay. Mahabang buhay pa ang hinaharap mo. Isa kang makapangyarihang martial artist na tiyak na mabubuhay ng mahabang panahon. Alam kong magiging maganda ka sa hinaharap. Sayang lang hindi ako mabubuhay para makita iyon. Sandali. Please, kalimutan mo na ako. Maraming hindi ka pani-paniwalang babae sa paligid mo. Maxine, Quincy, and even Tiara are not half bad. They're all good women. You can choose any one of them to spend the rest of your life with. Habang binabasa ang liham, nakita ni James ang mga mantsa sa papel. Inakala niya na ang mga iyon ay mantsa ng luha. Naiwan din ang pirma ni Thea sa dulo ng sulat. Pagkatapos basahin ang sulat, sumigaw si James sa dalamhati. Ang kanyang pagsabog ay nagpalabas din ng napakalawak na sonic waves. Ang patio ay agad na giniba. Bakit? Bakit ka umalis? Bakit mo ginawa yon? Naayos ko na ang lahat at ginawa ko na ang kailangan ko. Malapit ko nang tuparin ang aking pangako at mamuhay ng nag-iisa kasama ka, kaya bakit ka umalis? Bakit mo ako iniiwan mag-isa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1653.
Nagmamadaling lumabas si James sa nasirang patio na parang baliw. Saan ka nagpunta? Saang parte ng mundo ka kaya nagpunta? Sa sandaling iyon, para siyang baliw na hayop at nagpupumilit na bumuo ng magkakaugnay na mga pag-iisip. Wala siyang ideya kung saan siya patungo, ni hindi niya alam kung saan hahanapin si Thea. Kensington. Tama, dapat ay Kensington. Biglang pumasok sa isip ni James ang ideya. Agad siyang sumugod sa rehiyon ng militar, sumakay sa isang pribadong eroplano, at sumugod sa Kensington. Mahigit kalahating oras pagkaalis ni James, dumating si Maxine sa courtyard. Gayunpaman, wala nang makita si James nang dumating siya. Ang natitira na lang ay ang wasak na patio. Nakatayo siya sa labas ng mga guho, at ang kanyang mga labi ay nakakunot ang noo. Bagamat alam niyang lalabasan si James pagkatapos malaman na umalis si Thea, naniniwala siyang pansamantala lang ito. Natitiyak ni Maxine na malalagpasan ni James ang kanyang kalungkutan at muling magpapasaya. Kailangan lang niyang maghintay hanggang sa makabawi siya sa unang pagkabigla. Makalipas ang kalahating araw, sumugod si James sa villa ng mga kalahan sa Kensington. Pagkapasok niya sa villa ng mga kalahan, nabangga niya si Gladys, na bitbit ang kanyang bag at lalabas na sana. Sinugod niya ito at sumigaw, bumalik na ba si Thea? Ha? Nagulat si Gladys sa figurang biglang sumugod at sumigaw sa kanya. Matapos mapagtantong si James iyon, nakahinga siya ng maluwag. With a bright smile, she responded to him, James, my good son-in-law. You're back. Bumalik na ba si Thea? Nasaan siya? Nasaan si Thea? Galit na sigaw ni James sa kanya. Natigilan si Gladys sa kanyang pagsigaw. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik siya sa katinoan at sinabing, hindi ba dapat kasama mo si Thea? Hindi ba't siya ay nananatili sa kabisera sa lahat ng ito? Ano? Hindi siya bumalik dito. Parang tinamaan ng kidlat si James. Bumigay ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa sahig, hindi na makabangon. Hindi sigurado si Gladys sa nangyari. Nang makita niya ang kakaibang ekspresyon ni James, hindi siya nang ahas na lumapit o kausapin si James. Mga isang minutong nanatili sa sahig si James. Tapos, bigla siyang tumayo, tumalikod, at tahimik na umalis. Makalipas ang 3 araw, narinig mo ba ang tungkol kay James na ibinunyag ang balita tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng Novneri Golden Pills? Ang mismong mga kaparehong gawa-gawa upang payagan ang isang martial artist na makapasok sa ika-9 na ranggo at makamit ang immortalidad. Ipinakalat niya ang balita na bibigyan niya ng Novneri Golden Pill ang sino mang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thea. Oo, narinig ko ang tungkol dito. Hinahanap ng buong mundo si Thea. Paano nangyari ito? Anong nangyari kay Thea? Bakit siya hinahanap ni James? Sino ang nakakaalam? Baka may away silang magkasintahan. Ang balita tungkol sa paghahanap ni James kay Thea ay mabilis na kumalat sa sinaunang martial world. Ang Novneri Golden Pills ay isang mapang-akit na gantimpala at naengganyo ang maraming martial artist na sumali sa paghahanap kay Thea. Matapos ilabas ni James ang balita, nagtungo siya sa Jade Sect kasama ang Primordial Dragon Blade. Hindi mabilang na mga bundok ang nakapalibot sa Mount Jade. Sa paanan ng 1,000 metrong taas ng bundok, isang nag-iisang lalaki ang lumitaw. May hawak siyang espada sa kanyang kamay. Mayroon itong puting scabbard, ngunit ang hilt ng espada ay ginto na may nakaukit na ulo ng dragon sa ibabaw. Si James ang sumugod sa Mount Jade. Nawala si Thea nang walang bakas pagkatapos iwan ang kanyang sulat. Nagpunta si James sa Kensington para hanapin siya ngunit wala siyang nakita. Hinanap niya kung saan-saan ngunit wala siyang makitang bakas ni Thea. Kaya, hinanap siya ng mga martial artist sa buong mundo. Gayunpaman, lumipas ang ilang araw nang walang anumang balita sa kanyang kinaroroonan. Dumating si James sa Mount Jade upang humingi ng impormasyon mula sa pinuno ng Jade Sect, ang Omniscient Deity. Nang marating niya ang base ng bundok, tumalon siya ng ilang hakbang at lumitaw sa kalagitnaan ng bundok. Ilang segundo lang ay nakarating na siya sa tuktok ng bundok. Naglakbay siya sa sobrang bilis na para bang kasinggan ng balahibo ang kanyang katawan. Sino nandyan? Ang biglaang pagsulpot ni James ay nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ni Jade Sect. Kaagad, pinaligiran siya ng 1 dosina o higit pang mga disipulo ng mga espadang nakatutok sa kanya.
J. James. Matapos mapatunayan ang pagkakakilanlan ni James, ang mga alagad ay umatras sa takot. Sa sandaling iyon, si James ay may pinagdapasan sa kanyang baba at medyo hindi maayos ang hitsura. Nasaan ang omniscient deity? Gusto ko siyang makilala agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1654. Ang omniscient deity ay isang mataas na iginagalang na nakatatanda ng sinaunang martial world. Dahil ang Jade Sect ay nanatiling neutral na partido sa buong taon, nagkaroon siya ng maraming prestihiyo sa sinaunang martial world. Ang kanyang mga panauhin, maging masama man o matuwid, ay laging nanonood ng kanilang pag-uugali sa paligid niya at walang ipapakita sa kanya kundi paggalang. Sa kabila ng lahat ng ito, dito hinihiling ni James na ipakita sa kanya ang omniscient deity. Ang omniscient deity ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang piraso ng impormasyon ngunit ibinahagi rin ito sa iba. Pakiramdam ni James ay nalinlang siya. Kaya, hindi siya nagpakita ng anumang paggalang sa mga disipulo ng Jade Sect. Wala dito ang pinuno ng sekta. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Bahagyang nangamba ang mga alagad habang nakikipag-usap kay Santiago. Ang pag-iral lamang ni James ay nag-iisa at bilang siya ay maaaring ituring na pinakamalakas na tao sa mundo. Swoosh! Nang marinig ang malabong sagot ng disipulo, mabilis na hinugot ni James ang Primordial Dragon Blade. Idiniin ni James ang mahaba at gininto ang talam sa leeg ng disipulo. Binunot niya ang kanyang espada ng napakabilis kaya naramdaman ng disipulo ang malamig na talam sa kanyang leeg bago pa siya makapag-react. Ang pagpatay sa akin ay hindi magbabago sa katotohanan na ang pinuno ng sekta ay wala dito. Natakot ang alagad, ngunit nagsasabi siya ng totoo. Nang marinig niya ito, sa wakas ay naunawaan ni James na ang omniscient deity ay talagang hindi. Kasalukuyan, biglang lumapit kay James ang isang mahabang buhok na nakasuot ng puting roba. Ang kanyang mahabang itim ay may ilang puting hibla na pinaghalo. Bahagyang nalungkot ang mga mata ng lalaki. Binawi ni James ang kanyang espada at lumingon sa lalaki. Ito ay ang omniscient deity. Nang makitang lumitaw sa harapan niya ang taong hinahanap niya, pumunta si James. Straight to the point, may tanong ako sa'yo. Alam na ng omniscient deity ang dahilan ng pagbisita ni James. Mga alingaw tungkol sa kung paano gagantimpalaan ni James ang sinuman ng impormasyon tungkol kay Thea nga. Ang Novneri Golden Pill ay lubhang nakakagulat sa sandaling ito. It was not hard to guess that James came to him because of Thea. Gusto mo ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thea? Oo, tumango si James. Hindi ko maipapangako na mahahanap ko siya. Tiningnan ng omniscient deity si James at sinabing, paano kung bigyan mo ako ng 1 linggo? Kung ako can find her, we'll have you do one more thing for me. Including our previous exchange. That'll be 2 favors you owe me. I'll waive our terms if I can't find her. What do you say? Sige. Hindi tinanggihan ni James ang alok dahil wala siyang ideya kung saan hahanapin si Thea. Tiningnan niya ang bawat lugar na maaaring napuntahan niya ngunit hindi pa rin siya makita. Ang huling pag-asa niya ay maghintay ng balita mula sa Jade Sect. Dahil may deal tayo, maaari kang manatili sa aming sekta ng ilang araw habang ginagamit ko ang aking mga intelligence network para hanapin ang kinaroroonan ni Thea. Nagsabi ng ilang salita ang omniscient deity at tumalikod na para umalis. Si James ay nanatili sa Jade Sect sa sandaling ito. Siya ay nalubog sa buong oras na ito at halos hindi makahinga. Bukod sa paghihintay ng update, sa kasalukuyan ay wala siyang ibang gagawin. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng libreng oras sa kanyang mga kamay. Kaya, sinimulan niyang pag-isipan ang 14 na langit na espada at Polaris Sword Art. Ang pagwawagi ng 14 na espada ng Heavenly Swords at ang pangalawang kaharian ng Polaris Sword Art ay ang unang kinakailangan para sa pagsasanay ng First Sword Art. Dapat maabot ng isa ang pamantayang ito upang may sigawa ang walang kapantay na First Sword Art. Kabisado na ni James ang 13 espada ng Heavenly Swords ngunit walang ideya kung paano gamitin ang 14 na espada. Katulad nito, nag-practice na siya ng Polaris Sword Art ngunit sa pinakapangunahing antas lamang nito. Habang nananatili sa Mount Jade, sinimulan niyang pag-aralan ang 2 pamamaraan ng espada. Samantala, hinanap ng omniscient deity si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1655. Makalipas ang 3 araw, sa isang bagong gawang bahay na gawa sa kahoy sa isang bundok sa likod ng Medical Valley. Sa harap ng kahoy na bahay ay nakaupo ang isang babae. Nakasuot ng itim na damit ang babae at may mahabang buhok na kulay abu-puti. Hawak niya ang isang itim na espada sa kanyang mga kamay at marahan itong hinaplos ng kanyang mga daliri. Thud! May biglang tunog ng mga yabag na bumasag sa katahimikan ng paligid. Nilapitan siya ng omniscient deity. Huminto siya sa harap ni Thea at tumingin sa kanya, sinabing, "Thea, dapat kitang purihin sa kakayahan mong itago ang sarili mo. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito sa Medical Valley." Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at tumingin sa omniscient deity. Sa kalmadong ekspresyon, nagtanong siya, "Paano mo nahanap ang lugar na ito? Sinabi ba sa iyo ng medical saint?" Isang tao lang ang nakakaalam na siya ay kasalukuyang naninirahan sa lugar na ito, ang Panginoon ng Medical Valley, ang medical saint. Ayaw pa rin niyang sumuko kahit na iniwan na niya si James. Kaya, pumunta siya sa Medical Valley at hiniling sa medical saint na tingnan ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, kahit ang medical saint ay walang magawa tungkol dito. Kaya't nagpa siya siyang manirahan ng hiwalay sa bundok sa likod ng Medical Valley. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kung hihilingin sa iyo ni James na hanapin ako, pakisabi sa kanya na patay na si Thea, sabi ni Thea. Bagamat nag-aatubili siyang pakawalan siya, ayaw niyang tumakbo ito para iligtas siya. Tumanggi siyang maging pabigat sa kanya. Ang kapaligiran sa lugar na ito ay malinis, at ang hangin ay sariwa. Ito ay isang magandang lokasyon upang manirahan sa hiwalay at gugulin ang huling ng kanyang natitirang mga taon. Tumingin sa kanya ang omniscient deity at nag-isip sandali. Pagkaraan ng maikling sandali, sinabi niya, "Masasabi ko sa kanya iyon, ngunit nawalan ka na ba ng pag-asa? Ano pa bang magagawa ko? Dapat ko bang hilingin kay James na patayin ang dragon para sa akin? Napakaraming iba pang makapangyarihang martial artist ang nabigong patayin ang dragon 1,000 taon na ang nakalilipas. Ayokong mawalan ng buhay si James dahil sa akin. Paano kung bigyan ka ng isang nudge sa tamang direksyon ng libre?" Isang kislap ng pag-asa ang biglang nagliwanag sa mapurol na mga mata ni Thea, at tumingin siya sa omniscient deity sa pag-asa. Sinabi ng omniscient deity, pumunta sa Mount Wonderton at hanapin si Master Delphine. Nagtatakang tanong ni Thea, sino siya? Iligtas niya ba ako? Ang omniscient deity ay malumanay na umiling at sinabi, wala akong maipapangako sa iyo. Gayunpaman, alam kong ang kalagayan ng iyong katawan ay sanhi ng pagsipsip ng enerhiya na nilalaman ng dugo ng espiritu pagong. Maaaring ibalik ng cultivation base ang iyong dugo sa normal at lakas tulungan mo ang iyong sitwasyon. Isa siyang dalubhasa na naninirahan sa pag-iisa. Maaaring hindi kasing lakas ng iyong cultivation base, ngunit nag-practice siya ng kakaibang teknik na kayang matuno ang iyong cultivation base at gawing blood energy. Magiging ordinaryong tao ka muli, ngunit mabubuhay ka. Salamat sa mungkahi. Maaari ko bang malaman kung nasaan ang Mount Wonderton? Itinuro ng omniscient deity ang lokasyon ng Mount Wonderton kay Thea. Kinuha ni Thea ang malevolent sword ng walang pag-aalinlangan at mabilis na tumakbo sa malayo na parang kislap ng liwanag, mabilis na nawala sa paningin ng omniscient deity. Tumalikod din ang omniscient deity at umalis. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas mula nang manatili si James sa Jade Sect. Hindi umalis si James sa buong linggo at nag-practice ng kanyang mga diskarte sa espada habang naghihintay ng update mula sa omniscient deity. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang hindi inanyayahang bisita ang tumuntong sa Mount Jade makalipas ang 1 linggo. Ito ay walang iba kundi si Sky. Nabalitaan ni Sky ang balitang ipinakalat ni James at nalaman niyang nagtataglay siya ng Novneri Golden Pills. Pagkatapos magtanong sa paligid, natuklasan niya na si James ay nasa Mount Jade at sumugod. Gusto niyang humingi kay James ng Novneri Golden Pill. Si Sky ay hindi nagpalipas ng oras sa pagitan ng kanilang huling pagtatagpo ng walang ginagawa at palihim na sinisipsip ang cultivation base ng ibang tao. Siya ay pinananatiling isang napakababang profile at hindi nakakaakit ng anumang pansin. Hindi kilala ang mga taong pinuntirya niya at kadalasang naglalakbay ng mag-isa. Sila yung tipo ng tao na walang makakapansin kung sila ay nawala. Nakatulong ito sa kanya na umakyat sa 7th stair ng Skyward Stairway.
Ang Great Law of Engravings ay hindi pinahintulutan siyang sumipsap ng walang katapusang dami ng enerhiya. Ang pagsipsap ng sobrang lakas mula sa ibang tao ay maglalagay sa kanyang katawan sa panganib ng mga side effect. Hindi niya ito gustong ipagsapalaran at pinigilan ang pagsipsap ng anumang karagdagang enerhiya. Kailangan niyang umasa sa isang Novenary Golden Pill para makapasok sa ika-9 na ranggo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1656, Jade Sect, ang windward side ng bundok. Isang linggong nanatili dito si James. Ang Jade Sect ay nagbigay sa kanya ng pinakamahusay na paggamot at masikasong serbisyo. Naghanda sila ng isang marangyang palasyo para sa kanyang pananatili, at inayos ng Jade Sect ang higit sa 100 ng mga sexing babae na maglingkod sa kanya sa panahon ng kanyang oras dito. Gayunpaman, tinanggihan niya ang lahat. Si James ay nagsasanay sa bundok. Sa tuktok ng bundok, isang figure ang kumikislap at isang espada ang tumama sa hangin. Si James ang nagsasanay ng kanyang mga diskarte sa espada. Sa loob ng isang linggo, naintindihan niya ang esensya ng Polaris Sword Art. Isa itong hanay ng mga diskarte sa espada na nakatuon sa bilis. Sok, sok, nakakabilib. Biglang umalangaw-ngaw ang isang ngiting tawa sa paligid niya. Ang boses ay parang galing sa malayong langit, pero parang malapit din. Mabilis na napatigil si James sa pag-practice nang marinig niya ito. Swoosh! Isang figure ang bumungad sa kanya mula sa malayo. Ang tao ay mukhang nasa 40 taong gulang, nakasuot ng kulay abong Amerikana, at may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Nang makita siya ni James, nanatili siyang kalmado at mahinang nagtanong, "Anong ginagawa mo rito?" Ang taong nagpakita ay si Sky. Malamig na tiningnan ni Sky si James at nginisyan, "Ano pa sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako nandito?" "Wala akong ideya." "Haha." Tumawa si Sky. "Hindi ako makapaniwala na niloko mo ako, James. Nagsinungaling ka tungkol sa hindi paghahanap ng Novenary Golden Pills, ngunit ang mundo ay nagkakalat ng chismis tungkol sa gusto mong ipagpalat ito para sa impormasyon kung nasaan si Thea." Talaga, hindi naman itinanggi ni James. "Ang Novenary Golden Pills ay kasama ko." "So ano?" Inunat ni Sky ang kanyang kamay at sinabing, "Ibigay mo ito sa akin. Isa lang ang kailangan ko." "Bakit ako dapat?" Walang pakialam na tumingin si James kay Sky, hindi man lang siya siniseryoso. Pagkatapos, sinabi niya, "Ako ang nakakuha ng Novenary Golden Pills, kaya akin sila. I can give them to whoever I want. What can you do if I refuse to give it to you?" "Haharapin mo ang galit ng aking espada." Itinaas ni Sky ang kanyang espada, at isang malakas na alon ng enerhiya ang sumiklab mula sa talam nito. "James, isa lang ang hinihingi ko. Kung tumanggi kang ibigay ito sa akin, dadalhin mo kung ano ang susunod na mangyayari sa iyong sarili." Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. "Anong nangyayari? Nagpaplano ka bang lumaban sa teritoryo ng Jade Sect?" Ang pinagmulan ng boses ay ang Omniscient Deity, na nawala ng 1 linggo. Mabilis na lumapit ang Omniscient Deity at nagpakita sa harap ni Sky. Tinitigan niya ito at nagtanong, "Nasa Mount Jade ka? This is my territory. What do you mean by this? Sinusubukan mo bang gumawa ng gulo sa Jade Sect? So paano kung 1 AM? Tumingin si Sky sa Omniscient Deity at sinabing, "Maaaring ang iba ay matakot sa iyo at magpakita sa iyo ng paggalang, ngunit hindi ako isa sa mga plebeian na iyon. Kung tumanggi si James na ibigay ang Novenary Golden Pill ngayon, papatayin ko siya." Hindi pinansin ni James ang pagkakaroon ni Sky. Lumingon siya sa Omniscient Deity at nagtanong, "Paano ito nangyari? May nakita ka bang balita tungkol kay Thea?" Tumingin ang Omniscient Deity kay James at umiling. Salubong sa kanyang mga mata na may walang magawang ekspresyon, sinabi niya, "Nahanap ko siya, ngunit nang matunten ko siya, patay na siya." "Ano?" Humakbang si James patungo sa Omniscient Deity at hinawakan siya, galit na nagtanong, "Ano ang sinabi mo? Patay na siya?" "Oo." Sa kabila ng pagkakahawak ni James, ang Omniscient Deity ay nanatiling kalmado habang sumagot, "I was too late. She had already dead when I found her. I've failed to fulfill our exchange this time." Imposible. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni James. "James, tigilan mo na yang kaladkarin mo. Ibigay mo sa akin ang Novenary Golden Pill.
Inunat muli ni Sky ang kanyang kamay. Nagumbok ang mga ugat sa mukha ni James, at pinandilatan niya si Sky. Bigla niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade. Itinutok niya ang kanyang mahabang espada sa kanyang kalaban. Tingnan natin kung makukuha mo ito sa akin. Ang boses ni James ay naging mapanganib na ungol, at mabilis siyang kumilos. Sinugod niya si Sky na parang kidlat at lumitaw sa harapan niya. Nabuo ang sword energy mula sa Primordial Dragon Blade at ang talon ay itinutok kay Sky. Bago tumama ang pag-atake kay Sky, kumalat ang isang nakakatakot na mapanirang shockwave. Marami. Sumabog ang mga bato sa paligid dahil sa tindi ng pagkabigla. Nakakabaliw ang lakas na iyon. Natigilan si Sky. Malakas ang atake ni James. Sa kabila ng pag-akyat sa 7th stair of the Skyward Stairway, si Sky ay binyantaan ng ang lawak ng lakas ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1657. Mabilis na umatras si Sky. Naglaho ang kanyang katawan, at lumitaw siya 100 metro ang layo. Bagamat mabilis din si Sky, nangunguna si James sa bilis. Hawak ang Primordial Dragon Blade, mainit si James sa takong ni Sky. Mabilis na hinugot ni Sky ang kanyang espada bilang tugon sa paghabol ni James. Kumalabog. Nagkamot ang mga espada sa isa't isa. Ang talon ni Sky ay naputol sa kalahati matapos mapanatili ang malakas na suntok mula sa Primordial Dragon Blade. Siya ay isang malakas na martial artist, at ang kanyang espada ay hindi isang karaniwang piraso ng bakal. Sa kabila ng pagiging isang sikat na espada, pumutok ito na parang tuyong patpat pagkatapos na harangin ang pag-atake ng Primordial Dragon Blade. Samantala, ang sword energy mula sa Primordial Dragon Blade ay naging sanhi ng pagdagandong ng blood energy sa katawan ni Sky. Mabilis niyang ipinalibot ang kanyang true energy para sugpuin ang umuusok na blood energy. Sinamantala ni James ang pagkakataon at itinutok ang kanyang espada. Sinubukan ni Sky na iwasan ang pag-atake ngunit 1 segundo ay masyadong mabagal. Naputol ang sword energy sa kanya, at nabuo ang isang madugong sugat sa kanyang braso. Damn it! Hindi ito ang 13 Heavenly Swords technique. Anong uri ng sword technique ito? Bakit kakaiba? Biglang tumibok ang puso ni Sky sa gulat. Habang nakatulala si Sky, sinugod ulit siya ni James. Sumabog ang enerhiya ni Sky sa sandaling iyon. Itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong, at isang nakakatakot na puwersa ang hamampas pasulong, na nilabanan ang atake ni James. Ang kanilang labanan ay tila nagyelo sa kalawakan habang nagtutugma ang kapangyarihan ng dalawa. Laban sa isa't isa, itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade. Samantala, itinulak ni Sky ang kanyang kamay pasulong, nagpapadala ng matinding puwersa. Naramdaman ni James ang matinding pressure na dumaan sa kanya, na para bang dinudurog siya ng bundok. Katawan, na nagpapahirap sa kanya na huminga. Ang lakas ni Sky ay lumampas sa kanyang inaasahan. Slice him to ribbons, single ni James. Inihagis niya ang Primordial Dragon Blade pasulong, at isang gintong sword energy. Nagkatotoo, maya-maya ay lumitaw ang pangalawa. Sa isang iglap, lumabas ang 13 sword energies. Habang iniindayog ni James ang Primordial Dragon Blade, mabilis nilang sinisingil si Sky. Pinakawalan ni James ang 13 langit na espada. Gayunpaman, hindi natakot si Sky dito at mabilis na sumipa sa hangin. Ang kanyang malalakas na sipa ay naglabas ng isang ipoipo, na nagtataboy sa lahat ng 13 sword energies na iyon. Mga tahanan sa kanya, ang sword energies ay napigilan. Dumagundong, agad na nawasak ang paligid. Pinanood ng omniscient deity ang laban na may mataimtim na tingin sa malayo. Ang dalawang ito ang pinakadakilang martial artist sa mundo. Kung magpapatuloy ang laban na ito, gagawin nila. Sirain ang Mount Jade mismo. Swoosh! Biglang sumugod ang omniscient deity. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa gitna ng kanilang larangan ng digmaan. Inilabas niya ang kanyang mga palad. Dalawang illusory palm ang lumitaw at lumundag patungo sa kanilang target na parang mga ahas. Ang mga pag-atake ng palad ay lumipad ng napakabilis. Parehong tinamaan sina James at Sky bago sila makapag-react sa pag-atake. Ang dalawa ay umubo ng dugo matapos matamaan ang suntok, at sila ay natisod pa atras. Ang omniscient deity ay lumutang sa hangin at tumingin sa staggered duo. Pagkatapos,
Malamig niyang sinabi, I'm warning you to last time. Nasa teritoryo ka ng Jade Sect. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa ibang lugar. Namutla ang mukha ni Sky habang umaagos ang dugo sa gilid ng labi niya. Gulat na napatingin siya sa Omniscient Deity. Nabalitaan na ang Omniscient Deity ay makapangyarihan. Gayunpaman, walang nakakita sa kanya na lumaban noon. Parehong siya at si James ay tinanggihan ng isang galaw lamang mula sa Omniscient Deity. Gaano kalakas ang kanyang lakas? Hindi maisip ni Sky ang lawak ng kapangyarihan ng Omniscient Deity. Akala niya ay wala na siyang kapantay ngunit napagtanto niyang hindi siya kapantay ng Omniscient Deity. Naramdaman din ni James ang lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Paano magiging napakalakas ng Omniscient Deity? Hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang pinuno ng Jade Sect, ang Omniscient Deity, na nanatiling neutral na puwersa. Maaaring hindi niya kayang talunin ang Omniscient Deity kung mag-away sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1658. Ang lakas ng Omniscient Deity ay bumulaga kina James at Sky. Tumayo si Sky sa di kalayuan at tumingin sa Omniscient Deity, saka muling sumulyap kay James. Alam kong sa huli ay aalis ka sa Mount Jade, James. Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Tumingin si James kay Sky at sinabing, I haven't forget about it. Maaari mong ipaalam sa akin kapag kailangan mo ng tulong ko. Gayunpaman, dapat kang sumuko sa pagsisikap na kumuha ng Novneri Golden Pill mula sa akin maliban kung magagawa mong talunin ako. Ang Novneri Golden Pill ay malapit na nauugnay sa pagkamit ng ika-9 na ranggo. May paniniwala na ang Novneri Golden Pill ay makakatulong sa isang martial artist na makapasok sa ika-9 na ranggo. Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, hindi nais ni James na ipagsapalaran ang pagbibigay ng Novneri Golden Pills sa iba. Hindi niya sinasadyang ibunyag ang katotohanang nakuha niya ang Novneri Golden Pills ngunit wala siyang pagpipilian kundi ilantad ang mga ito sa mundo upang mahanap si Thea. Tahimik na umalis si Sky. Sa paligid ng Omniscient Deity, alam ni Sky na wala siyang pagkakataong agawin ang Novneri Golden Pills mula kay James. Pagkaalis ni Sky, lumapit si James sa Omniscient Deity at tinitigan siya, nagtanong, sabihin mo ulit sa akin. Anong nangyari kay Thea? Saan ba talaga siya nagpunta? Patay na siya. Imposible iyon. Si James ay sumigaw, buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Nasaan ang kanyang katawan? Dalhin mo ako sa kanya. Napabuntong hininga ang Omniscient Deity. James, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Wala na siya sa mundong ito. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ikaw na mismo ang maghanap sa kanya. Nagsisinungaling ka. Walang paraan na patay na siya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Napailing si James bilang pagtanggi. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Hahanapin ko siya kahit na ang paghahanap sa bawat sulok ng mundong ito. Walang kabog-abog na binigkas ni James ang kanyang hangarin at padabog na umalis. Sa sandaling umalis siya sa paligid ng Mount Jade, muli siyang nilapitan ni Sky. Tiningnan niya si James nang may pagkalkula at sinabing, akala ko talagang nagpaplano ka na sa buong buhay mo sa Mount Jade. Ngayon, bigyan mo ako ng Novneri Golden Pill. Isa lang ang kailangan ko. Inunat ni Sky ang kanyang kamay para ay gesture kay James na iabot sa kanya ang isang Novneri Golden Pill. Mas mabuting tumigil ka na sa pagharang sa akin. Malungkot ang ekspresyon ni James. Prioridad niya ang paghahanap kay Thea, ngunit paulit-ulit siyang ginagambala ni Sky. Nagsisimula na siyang mairita sa walang humpay na kahilingan ni Sky. Kailangan kong kumuha ng Novneri Golden Pill ngayon. Tanong ni Sky. Swoosh! Biglang iginuhit ni James ang Primordial Dragon Blade. Isang nakasisilaw na gininto ang sword light ang kumikinang mula sa talam. Itinutok niya ang mahabang espada kay Sky at tinuya, tingnan natin kung may kakayahan kang kunin ito sa akin. Sa sandaling hinugot niya ang kanyang espada, isang kulay tansong ningning ang kumalat sa kanyang buong katawan, at ang kanyang balat ay tinina ng isang mayaman, tansong kulay. Bukod pa rito, isang kulay tansong aura ang tumakip sa ibabaw ng kanyang katawan. Nang makitang ipinakita ni James ang napakalakas na pamamaraan, nagdilim ang mukha ni Sky. Alam niyang nagpractice si James ng isang mabigat na pamamaraan na may pinakamahusay na defensive power sa mundo. Sa kabila ng pag-akyat sa 7th stair of the Skyward Stairway, nakaramdam pa rin siya ng kaba nang masaksihan niya ang teknik.
Talaga bang ayaw mong makipaghiwalay sa isa lang? Isang tableta lang ang kailangan ko. Sinubukan ni Sky na akitin si James. Nais niyang makuha ang Novneri Golden Pills nang hindi kailangang lumaban. Sinabi ko na sa iyo na imposible iyon. Nagdilim ang ekspresyon ni James, at malamig niyang sinabi, kung gusto mo ng Novneri Golden Pills, kailangan mong talunin ako. Kapag natalo ako, hindi lang isa ang ibibigay ko sa iyo lahat. Matigas ang ulo mong brat. Dinuraan siya ni Sky at tumalikod na para umalis. Nagmamadali siyang umalis at halos agad na nawala sa paningin ni James. Pagkaalis niya, pinaalis ni James ang Invincible Body CD. Inilabas niya ang maliit na bote ng kristal na naglalaman ng Novneri Golden Pills. Pagkatapos, binuksan niya ito at tinanggal ang isang tableta. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok iyon. Isang malakas na bagzo ng enerhiya ang Dom Alloy sa kanyang katawan pagkatapos niyang inumin ang tableta. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1659. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James na bumukas ang butas ng kanyang buong katawan, at agad siyang nakahinga. Hindi siya agad umalis at umupo sa isang lotus position sa lupa. Pagkatapos, ginawa niya ang pamamaraan ng paglilinang mula sa 9 Scriptures of Ordeals upang pinuhin ang Novneri Golden Pill. Ang kanyang tunay na enerhiya ay mabilis na tumaas sa sandaling iyon. Ang Mount Wonderton ay isang napakalaking bundok sa Sol. Para sa karamihan ng mga lokal, ito ay isang hindi pinangalanang bundok, at kakaunti lamang ang nakakaalam ng pangalan nito. Isang madre ang nakaupo sa tuktok ng bundok, na nakatuon sa pagsamba sa kanilang Diyos. Ayon sa mga alamat ng lokal, isang matandang madre ang nakatira sa madre. Nabalitaan na siya ay nabuhay ng mahabang panahon at nabubuhay na noong panahon ng digmaan. May kumalat pa nga tungkol sa pagkikita niya kamakailan. Ang ilang mga lokal na nagkasakit ay pupunta sa madre para hanapin ang matandang madre. Narating ni Thea ang Mount Wonderton ayon sa mga direksyon na ibinigay sa kanya ng Omniscient Deity. Pagkarating sa tuktok ng bundok, nakita niya ang madre. Matanda na ang madre at sira-sira na. Pagdating niya, nakita ang isang matandang madre na nakasuot ng panrelihiyong damit at isang sombrero na nagwawalis ng lupa sa looban. Lumapit si Thea dala ang malevolent sword. Nakatutok ang kanyang mga mata sa matandang madre na nagwawalis sa sahig. Napansin din ng matandang madre ang paglapit ni Thea at tumigil ito sa pagwawalis. Ibinaba niya ang walis at naglakad na magkahawak ang mga kamay. Pagpalain ka ng Diyos. Miss, nandito ka ba para magdasal? Binalikan din ni Thea ang pagbati ng nakayuko at sinabing, maaari ka bang maging Master Delphine? Ang kulubot na mukha ng matandang madre ay biglang naging masigasig, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Tinitigan niya si Thea at nagtanong, sino ka? Anong nandito ka? Magalang na paliwanag ni Thea. Master Delphine, itinuro ako sa iyo ng Omniscient Deity. Nandito ako dahil sa isang insidente sa Mount Thundersect. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung bakit siya na-spray ng dugo ng Spirit Turtle at kung paano niya ito hinigop, na nagresulta sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Nalaman ko mula sa Omniscient Deity na nagpractice ka ng isang mahimalang pamamaraan na may kakayahang kunin ang tunay na enerhiya sa aking katawan at muling isama ito sa aking dugo upang ako ay mabuhay. Dahil itinuro ka rito ng Omniscient Deity, dapat kang pumasok sa loob at maupo. Si Master Delphine ay gumawa ng isang malugod na kilos. Pagkatapos, inakay niya si Thea papasok ng bahay. Ang pangunahing bulwagan ay isang estatwa ng isang Diyos. Naglakad ang dalawa papunta sa likod na kwarto. Simple lang ang furnishing ng kwarto, na may lamang isang kama at mesa. Niyaya niya si Thea na maupo. Kaya umupo si Thea. Iunat mo ang iyong kamay para sa akin upang masuri ko ang iyong pulso. Inilahad ni Thea ang kamay niya. Sinimulang suriin ni Master Delphine ang pulso ni Thea. Maya-maya, naging solemn na ang kulubot niyang mukha. Aniya, hindi ko ine-expect na ganito kakalakas sa murang edad mo. Ang iyong paglilinang ay maaaring ituring na isa sa pinakadakila sa mundong ito. Nagpractice nga ako ng martial art technique na makakatulong sa iyo. Gayunpaman, hindi sinabi sa iyo ng Omniscient Deity ang tungkol sa kapintasan nito. Kapag natunaw ko na iyong cultivation at na-convert ito sa blood energy, may side effect. Nag-aalalang tanong ni Thea. Anong side effect?
Sinabi ni Master Delphine, sa proseso ng pagtunaw ng iyong true energy, maaaring masira ang iyong mga nerbiyos sa utak, na maaaring humantong sa pagkawala ng memorya. Gayun din, pagkatapos na dumaan sa proseso, ikaw ay magiging isang ordinaryong tao nang walang anumang true energy na natitira. Ano? Nagulat si Thea. Nawalan ng memorya. Hindi siya natatakot na mawala ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang posibilidad na mawala ang kanyang memorya ay natakot sa kanya. Tama iyan. Pagkawala ng memorya, ibig sabihin wala akong maalala. Nag-isip sandali si Master Delphine at sumagot, hindi mahuhulaan iyon. Posibleng wala kang maalala o mawala lang ang isang partikular na bahagi ng iyong memorya. Ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng langit. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Thea. Pinag-isipan niya kung dadaan siya sa proseso ng energy extraction ni Master Delphine. Nangangahulugan ang pagtanggap nito na mabuhay, ngunit posibleng makalimutan niya si James. Ano ang silbi ng buhay kung wala na si James sa kanyang mga alaala? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1660. Ano ang silbi ng buhay kung hindi niya maalala si James? Gayunpaman, hindi siya nagtagal upang mabuhay kung nais niyang panatilihin ang kanyang mga alaala. Nasa bakod si Thea. Hindi pinilit ni Master Delphine si Thea. Sa halip, sinabi niya, hindi mo kailangang magmadali sa isang desisyon. Maglaan ka muna ng oras para pag-isipan itong mabuti. Nakapagdesisyon na ako. Tumingin si Thea kay Master Delphine at nagtanong, gaano katagal bago makuha ang true energy ko? Sumagot si Master Delphine, medyo malakas ang true energy mo, kaya malamang naaabutin ng isang buong taon para makuha ito ng buo. Gayun din, hindi mo maaaring bigla ang ihinto ang proseso pagkatapos nitong magsimula. Kung huminto ka sa kalahati, ang mga side effect ay magiging mas malala at maaaring medyo. Tumingin si Master Delphine kay Thea at binalaan pa siya. Ang iyong dugo ay talagang kakaiba dahil ito ay sumanib na sa dugo ng spirit turtle at naging iba na. Kapag ang iyong cultivation base ay na-convert sa blood energy, wala ka ng true energy para sugpuin ang mga epekto ng iyong dugo. Magdudulot din iyon ng problema sa panahon ng proseso. Tungkol sa mga tiyak na kahihinatnan, hindi ko masasabi ng may katiyakan kung ano ang mangyayari. Dahil alam mo ang mga katangian ng iyong dugo, dapat mong malaman ang pinakamahusay. Ma'am, tumanggol si Thea. Naiintindihan ko. Pananatilihin ko ang desisyon ko. Walang nagmamadali. Maaari kang manatili dito pansamantala. Maaari tayong magsimula kapag sigurado ka na sa iyong desisyon, sabi ni Master Delphine. Pansamantalang tumira si Thea sa madre. Samantala, nag-ensayo si James sa isang open space sa labas ng paligid ng Mount Jade. Uminom siya ng Novneri Golden Pill at pinino ang enerhiya nito, na mabilis na nagpapataas ng kanyang lakas. Ang epekto ng Novneri Golden Pill ay tumiyupad sa mga kwento nito. Ito ay karapat-dapat sa bulong-bulungan ng pagpapahintulot sa isa na makapasok sa ika-9 na ranggo. Matagumpay na napino ni James ang enerhiya pagkatapos ng isang buong buwan. Makalipas ang isang buwan, tumaas na ang lakas ni James mula sa peak ng 5th stair hanggang sa peak ng 9th stair, na naglagay sa kanya ng isang hakbang mula sa pagpasok sa ika-9 na ranggo. Matapos gumugol ng isang buwan sa pagpino ng enerhiya, nababahala si James tungkol sa kaligtasan ni Thea. Kaya naman, nagsimula siyang maghanap kay Thea. Naglakbay siya sa mga bundok at ilog, hinanap ang bawat sulok ng mundo. Sa sumunod na taon, hinanap ni James ang lahat ng dako sa Sol at naglakbay sa buong mundo. Gayunpaman, hindi niya mahanap si Thea. Hindi siya nagtanim sa buong taon ngunit nanatili pa rin ang kanyang lakas sa tuktok ng ika-9 na hagdan. Sa kabila noon, siya ay nag-aaral at sinusubukang tunay na maunawaan ang Polaris Sword Art habang hinahanap si Thea. Malaki ang pag-unlad ng kanyang swordsmanship. Naintindihan na niya ang kaisahan ng Polaris Sword Art. Ang singularity ay nagbahagi ng isang katulad na konsepto sa 14 na langit na espada. Hindi inaalala ni James ang kanyang sarili sa mga gawain ng sinaunang martial world sa buong taon, at hindi rin siya nakikialam sa mga pambansang gawain. Dahil dito, ignorante siya kung paano umunlad ang bansa at hindi niya alam ang kasalukuyang kalagayan ng sinaunang martial world. Bundok Zealous. Isa itong bulubundukin sa loob ng Sol.
Isang lalaking may mahabang buhok ang nakaupo sa isang bato sa tuktok ng bundok. Nakasuot ng itim ang lalaki at hanggang balikat ang buhok. Isang mahabang espada ang nakatusok sa lupa sa tabi niya. Isang taon na ang nakalipas. Nasaan ka, Thea? Tumingin si James sa bulubundukin, habang nakatingin sa malayong mga ilog at tanawin. Sa taong ito, hinanap niya ang buong mundo ngunit hindi niya mahanap si Thea. Nagsimula siyang maniwala sa sinasabi ng omniscient deity na namatay si Thea isang taon na ang nakararaan. Nang maisip niya ito, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at unti-unting namumuo sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako hinintay? Nangako akong mamuhay ng tahimik sa piling mo. Bakit ka umalis? Hindi mo ba kayang maghintay ng kaunti pa para bumalik ako? Kahit ilang taon na lang ang natitira sa'yo, sinamahan kita hanggang dulo. Bakit hindi mo man lang maibigay sa akin ang mga huling taon ng iyong buhay? Puno ng kalungkutan ang puso ni James. Tumayo siya at sumigaw, pinupuno ang hangin ng kanyang paghihinagpis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1661. Biglang nanginig ang mga bundok, ilog, at lupa na parang lindol. Ang mga hayop sa kagubatan ay natakot at galit na tumakas upang magtago. Matapos mailabas ni James ang kanyang desperadong sigaw, unti-unti siyang kumalma. Kinuha niya ang primordial dragon blade na nakaipit sa lupa at nagplanong umalis. Swoosh! Akmang aalis na siya, isang figure ang mabilis na tumakbo patungo sa kanya mula sa malayo at nagpakita sa kanyang harapan. Napatingin si James sa hindi inaasahang bisita na dumating. Si Sky iyon. Ang hitsura ni Sky ay nagbago ng husto mula noong isang taon. Para siyang tumanda ng husto noong huling nakita siya ni James. Ang kanyang balat ay kulubot, at siya ay mukhang mas matanda. Noong nakaraang taon, ilang beses nang nakilala ni James si Sky. Sa tuwing magkasalubong sila, lilito na mas matanda si Sky. Nang makita niya ang hitsura ni Sky, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James habang sinabing, "You must have absorbed too much energy from others. Dahil ang iyong katawan ay kumukuha ng napakaraming pinagmumulan ng panlabas na enerhiya, nasira nito ang balanse sa iyong katawan at naging dahilan ng mabilis mong pagtanda. Hindi mo na ito may pagpapatuloy, kung hindi, malapit ka nang mamatay." Tama na sa kalokohan mo, James. Pinandilatan ni Sky si James at dumura, "I lost to you 3 months ago. Gayunpaman, nakaakyat na ako sa Skyward Stairway's 9th stair. Isang hakbang na lang ako mula sa pagiging isang 9th ranked Grandmaster. Sigurado akong mananalo ako this time." Haha, ngumiti ng mahina si James. Naabot na ni Sky ang ika-9 na hagdan ng tuktok ng Skyward Stair, ngunit ganoon din si James. Naabot na ni James ang ranggo noong isang taon. Higit pa rito, ang kanyang pagiging eskrimador ay bumuti ng malaki. Tumingin siya kay Sky at mahinahong sinabi, "Kahit na, hindi ka mananalo. Dapat kang tumalikod. Hindi ko ibinibigay sa iyo ang Novneri Golden Pills." James, ibig mo bang sabihin ang sinabi mo noong isang taon? Tumingin si James kay Sky at nagtanong, Anong ibig mong sabihin dyan?" Sumagot si Sky, "Ipinakalat mo ang balita noong isang taon na nagsasabing kung sino ang makapagsasabi sa iyo kung nasaan si Thea ay gagantimpalaan ng Novneri Golden Pill." Nang marinig niya ito, bumilis ang tibok ng puso ni James. Humakbang siya at agad na tumabi kay Sky. Tinitigan ni James si Sky at nagtanong, "Anong sinabi mo? Ibig sabihin may balita ka kay Thea?" "Oo, ito ay lubos na maaasahan." "Saan?" Inabot ni Sky ang kanyang kamay at sinabing, "Ibigay mo muna sa akin ang tableta." "Hindi iyon gagawin. Bibigyan mo muna ako ng impormasyon." Haha, humagalpak ng tawa si Sky. "Sa tingin mo ba may tiwala pa ako sa'yo, James? Kung hindi mo ako bibigyan ng Novneri Golden Pill, maaari mong hanapin ang lahat ng gusto mo sa loob ng maraming taon o kahit na mga dekada, ngunit hindi mo siya mahahanap." "Sige, ibibigay ko sa iyo." Hindi nag-atubili si James. Inilabas niya ang maliit na bote na naglalaman ng Novneri Golden Pills at ibinuhos ang isa para kay Sky. "Naibigay ko na sa iyo ang Novneri Golden Pill. Pwede mo bang sabihin kung nasaan si Thea ngayon?" Hinawakan ni Sky ang Novneri Golden Pill at marahan itong sinipsip. Isang hindi mapaglabanan na halimuyak. Mukhang lasing si Sky. Pagkatapos,
Maingat niyang iniligpit ang tableta at sinabing, si Thea ay bumalik sa Kensington at bumalik sa villa ng mga kalahan. Imposible. I went to Kensington a month ago at palihim na binisita ang villa ng mga kalahan, pero hindi pa umuuwi si Thea, diretsyong sabi ni James. Totoo naman. Kumalat na ang balita tungkol dito, ngunit ang ibang mga sinaunang martial artist ay walang ideya kung nasaan ka. Marami sa kanila ang natipon sa Mount Jade, nagtatanong sa omniscient deity kung nasaan ka. Sigurado akong pupunta sila sa iyo sa lalong madaling panahon at sasabihin sa iyo ang parehong bagay. Mas mabuting hindi ka nagsisinungaling, Sky. Kahit na pinuhin mo ang Novneri Golden Pill at makapasok sa ika-9 na ranggo, maaari pa rin kitang patayin. Hindi mo dapat maliitin ang lakas ko ngayon. Iniwan ni James ang kanyang banta, kinuha ang Primordial Dragon Blade, at mabilis na umalis sa Mount Zealous. Walang tigil siyang sumugod sa Kensington. Samantala, humawak si Sky sa Novneri Golden Pill bilang paghanga. 1 taon na, sa wakas ay mayroon na ako sa iyo. Pagkatapos kong pinuhin ang Novneri Golden Pill, ako ay magiging isang 9th rank Grandmaster. Haha, sa wakas, dumating na ang oras ko. Ang henerasyong ito ay yuyuko sa akin. Malapit nang manginig ang mundo sa paanan ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1662. 1 buong taon ang lumipas bago tuluyang nakakuha ng balita si James tungkol kay Thea. Hindi alintana kung tumpak ang intel ni Sky, kahit papaano ay nagbigay ito ng pag-asa kay James. Nagmamadali siyang pumunta sa Kensington nang walang tigil sa paghabol ng hininga. Samantala, ang mga kalahan sa Kensington ay nagsama-sama sa kanilang villa na nakatitig kay Thea. Ang Thea sa harap nila ay mukhang mga 18 o 19 na taong gulang lamang. Siya ay may mahabang itim na buhok, maselang katangian, at maputi ang balat. Thea, ikaw ba talaga yan? Bumalik ka na, Thea. Anong nangyari? 1 taon na ang nakalipas, pumunta si James sa Kensington para hanapin ka. Tapos, hindi na siya nagpakita, at ikaw din. Saan kayo nagpunta noong nakaraang taon? Pinalibutan ng mga kalahan si Thea at binombo siya ng mga tanong. James, sino yun? Baka sa inosenteng mukha ni Thea na wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy ng mga tao sa paligid niya. Nagpatuloy siya. Malapit na pala ang exams ko. Kailangan kong bumalik sa aking silid at mag-aral. At saka, kailan lumipat ang pamilya natin dito? Napatingin sa kanya ang mga miyembro ng kanyang pamilya na may gulat na mga mata. Kakabalik lang ni Thea sa Kensington ngayon. Dumiretso siya sa kanilang orihinal na bahay ngunit natuklasang naibenta na ito sa iba. Nawala, maaari lamang siyang humiram ng isang telepono mula sa isang dumaraan at tumawag sa kanyang pamilya. Pagka-uwi niya, napunta siya sa ganitong sitwasyon. Ang natatandaan lang ni Thea ay kung paano siya nakikisama sa iilan niyang mga kaklase. Tapos, kahit papaano ay nakatulog siya. Pagkagising, tila nagbago ang lahat sa paligid niya. Bagamat naguguluhan siya, hindi niya ito masyadong inisip. Nang sa wakas ay umuwi na siya, nalaman niyang tumanda na ang buong pamilya niya. Maging ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa hustong gulang na at lumaki na ay hindi na niya ito makilala. Tanong ni Gladys, Thea, hindi mo ba talaga naaalala si James? Sabi ni Lex na nakakunot ang noo, exam. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ba't nangyari iyon 10 taon na ang nakalipas? Nawalan ka na ba ng alaala? Naaalala mo lang ba ang mga pangyayari noong nakalipas na 10 taon? 10 taon na ang nakalipas. Kumunat ang noo ni Thea. Oo, posible kaya iyon? Tanong ni Gladys. Iyon ay hindi maaaring, naaalala ko na ito ay katapusan ng linggo kahapon, at lumabas ako para tumambay kasama ang ilang mga kaklase. Oh, tama, nasa suburbs kami. Din, nagkaroon ng malaking sunog, at naalala ko, ako. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nalilito. Hindi na niya maalala ang sumunod na nangyari. Oh, naalala ko na ngayon. Parang bigla akong nakatulog. Napakamot ng ulo si Thea at inosenteng sinabi, Nay, medyo nagugutom na ako. Utos agad ni Lex, maghanda ka agad ng pagkain. Salamat, Lolo. Ngumisi si Thea. Nataranta ang mga kalahan. Hinatak ni David ang manggas ni Gladys at bamulong, Ma'am,
I think Thea really lost her memories. Nakalimutan niya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 11 taon at naaalala lamang niya ang nangyari noon. Oo, malinaw sa akin iyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Gladys. Nagkibit-balikat si David at sinabing, paano ko malalaman? Bumalik si Thea, pero nasaan si James? Bakit hindi siya binalikan ni James? Nasaan siya, at ano ang eksaktong nangyari noong nakaraang taon? Sa sandaling lumitaw si Thea sa Kensington, hindi mabilang na mga intelligence network ang nakakuha ng impormasyon. Ang balita ng kanyang pagbabalik sa Kensington ay kumalat na parang apoy. Di nagtagal, nagtipon ang mga sinaunang martial artist mula sa buong mundo sa Mount Jade, tinanong ang omniscient deity kung nasaan si James. Ang bawat isa ay may parehong layunin na makipagpalitan ng balita para sa isang Novneri Golden Pill. Samantala, nagmamadali na si James sa Kensington matapos marinig ang balita mula kay Sky. Makalipas ang kalahating araw, lumabas si James sa Kensington Airport. Siya ay hanggang balikat ang buhok, nakasuot ng itim na damit, at may dalang mahabang espada. Isang sasakyang militar ang nakaparada sa labas ng paliparan. Ilang armadong sundalo ang nagpakita at pinigilan ang mga tao na pumasok o lumabas sa paliparan. Ang eksena ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1663. Anong nangyayari? Bakit ang daming sundalo? Para kanino sila nandito? Paglabas na pagkalabas ni James ng airport, bahagyang natigilan siya sa hindi mabilang na mga sundalong naghihintay na tanggapin siya. Agad naman siyang naglakad. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang medyo tanned na lalaki na nakasuot ng military robe na may 5 bituin sa balikat. Humarap siya kay James, sumaludo sa kanya, at nagbigay ng magalang na pagbati. Sa wakas nakabalik ka na, Dragon King. Ang taong lumapit ay si Henry. Gulat na napatingin si James kay Henry. 1 taon na ang nakalipas, umalis siya para hanapin si Thea nang walang paalam. Nang makitang muli ni James si Henry, parang nananaginip siya. Matapos tumayo ng ilang segundo na tulala, tumugon siya, Henry, ikaw pala. Napaisip ako sandali kung sino ka talaga. Wow, hindi masama. Nakasuot ka ng red flame robe at may 5 bituin. Ibig sabihin, ikaw na ang emperor ngayon, tama ba? Oo, humalaklak si Henry, Dragon King. Isa pang boses ang tumawag sa kanya. Lumapit ang isa pang taong nakasuot ng damit militar. Ang damit ng taong ito ay may nakaborda na salitang Blith, at mayroon din siyang 5 bituin sa kanyang balikat. Ito ay ang Blythe King. Lumingon si James sa Blythe King at tumango. Pagkatapos, tumingin siya kay Henry at nagtanong, nga pala, naging mapayapa ba sa Sol nitong nakaraang taon? Nang umalis si James para hanapin si Thea, medyo stable pa rin si Sol. Patay na si Luke dyan. Binago ni Callan ang Gusek. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi natatayo ang Gusek laban sa bansa o mag-uudyok ng gulo. Tungkol naman sa Orient Commerce, patay na si Mr. Lance. Bukod dito, nagkaroon ng kasunduan si James kay Sky na nangangahulugang hindi siya magdudulot ng gulo. Sa panig naman ng negosyo, tinulungan ni Maxine si Quincy sa pag-set up ng New Era Commerce, at sumali sa kanila si Xavian. Ang mga bagay ay hindi maayos sa harap na iyon. Ang dahilan kung bakit umalis si James ay dahil hindi na siya kailangan ni Sol. Nang marinig ito, sinabi ni Henry, Ma'am, ito ay medyo kalmado. Pagkatapos mong mawala, kinuha muli ni Callan ang kontrol ng Gusek at mabilis silang pinalabas ng kapital. Natunaw din ang Orient Commerce sa ilalim ng presyon mula sa New Era Commerce. Nag-proceed din ang election as scheduled. Ang halalan na ito ay ang pinakawalang kinikilingan sa mahabang panahon. Walang panghihimasok mula sa anumang maimpluwensyang numero. Sa huli, ang mga mamamayan ay nakapaghalal ng kanilang sariling hari. Ang pangalan ng bagong hari ay Josiah Zum. Siya ay dating gobernador ng lungsod ng kapital. Matapos linisin ng naunang hari ang kalat, pinaalis din niya ang ilang sikat na kandidatong tumatakbo sa halalan. Mula sa mga huling resulta ng balota, si Josiah ang may pinakamataas na boto at nagtagumpay bilang bagong hari. Pinahintulutan din ang matandang hari na mamuno kasama si Josiah at tumulong sa kasalukuyang hari sa pamamahala ng mga pambansang gawain. Naging mapayapa rin ang mga hangganan ni Sol. Sa taong ito,
Inihayag ni Sol ang Z Network sa publiko at dinala nito ang bansa sa pamamagitan ng bagyo. Ang ekonomiya ng ating bansa ay mabilis na umuunlad kumpara sa ibang mga bansa. Maikling inilarawan ni Henry ang ilang kapansin-pansing pambansang kaganapan kay James. Originally, ikaw dapat ang hari, pero nawala ka. Pagkatapos mong biglang mawala, ang bagong hari ay naluklok at itinaas ako bilang bagong emperador. Samantala, ang iyong mga dating titulo bilang Dragon King ng Southern Plains at ang commander ng Black Dragon Army ay nakalaan para sa iyo sa lahat ng oras na ito. Sige, gumaan ang pakiramdam ni James matapos marinig ang buod ni Henry noong nakaraang taon. James, nandito ka ba para kay Thea? Tanong ni Henry. Ma'am, nawala si Thea 1 taon na ang nakakaraan, at hinahanap ko siya sa lahat ng oras na ito. Nalaman ko lang na bumalik siya sa Kensington kahapon, kaya nagmadali akong bumalik, tumanggo si James at sumagot. Sabi ni Henry, I also specifically pumunta dito after hearing about it. Tiningnan ko kung nasaan ka at nakita kong bababa ka na ng eroplano sa mga oras na ito, kaya pumunta ako para hintayin ka. Talaga bang bumalik si Thea sa villa ng mga kalahan sa Kensington? Oo. Ang intelligence network ng Red Flame ay nakakuha din ng impormasyon tungkol dito. Si Thea ay talagang bumalik sa Kensington kahapon ng umaga. Talaga, tuwang-tuwa si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1664. 1 taon na ang lumipas. 1 buong taon na hinahanap ni James si Thea. This whole time, he failed to find any news about Thea, but just when he was about to give up, bigla niyang nalaman ang location ni Thea. James, nakita ko si Thea sa surveillance footage. She's indeed at the Calahans villa, sabi ni Henry. Si James ay labis na natuwa at hindi mahanap ang mga salita upang ipahayag ang kanyang sarili. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng airport. Hinabol siya ni Henry at sinabing, James, ihahatid kita sa villa ng Calahans. Sige, tumanggo si James. Inihatid ni Henry si James sa villa ng mga kalahan. Sa villa ng mga kalahan. Lolo, tatay, may problema tayo. May nangyayari sa labas. Si Tommy ay biglang tumakbo papunta sa iba pang mga kalahan. Sa sandaling iyon, lahat ay nagkukumpulan sa paligid ni Thea, na kasalukuyang kumakain. Tumayo si Lex at itinutok ang tungkod kay Tommy, saway sa kanya, nasaan ang ugali mo? Bakit ka nagkakagulo? Hindi mo ba nakikitang kumakain si Thea? Well, itinuro ni Tommy ang labas at sinabing, maraming mga sasakyang militar ang nakaparada sa labas ng aming bahay. Ano? Talaga? Tuwang-tuwa si Lex. Tumayo na rin ang ibang kapamilya. Ang hitsura ng mga sasakyang militar ay nangangahulugan na bumalik si James. Nagmamadaling lumabas ang buong pamilya para batiin siya. Si Thea lang ang naiwang naguguluhan sa sitwasyon. Napakamot siya sa ulo at bamulong, anong nangyayari? Bakit biglang umalis ang lahat? Siya ay nagugutom noon, kaya hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Bumaba si James sa isa sa mga sasakyang militar na nakaparada sa labas ng gate. Pagkababa niya ng sasakyan ay napansin niya agad ang mga kalahan na naghihintay sa kanya sa gate. Nagmamadali siyang lumapit at nagtanong, bumalik na ba si Thea? Nakauwi na ba si Thea? Wala sa mga kalahan ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Tumanggo si David at sumagot, oo. Bumalik si Thea, pero bago pa man siya makatapos magsalita ay sumugod na si James sa loob ng villa. Pumasok si James sa bahay at nakita niya ang isang inosenteng babae na nakasuot ng puti na tila engrossed sa kanyang pagkain. Nang makita niya si Thea, sumikat ang puso ni James sa tuwa. Tuwang-tuwa siyang naglakad at binuhat siya, ha? Nagulat si Thea sa lalaking biglang sumugod at niyakap siya habang nasa kalagitnaan ito ng pagkain. Makalipas ang ilang segundo, napasigaw siya at paulit-ulit na hinampas ang balikat ni James. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Pervert ka. Pinalo ni Thea ang kanyang katawan at sinigawan siya. Binitawan ni James si Thea. Tumingin ito sa kanya at napaiyak sa tuwa. Thea, buhay ka. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na buhay ka pa. Hinanap kita kung saan-saan. Noong nakaraang taon, umakyat ako ng mga bundok at tumawid sa mga ilog, ngunit wala akong makitang bakas ng iyong kinaroroonan.
Hindi mo naiintindihan kung gaano kadurog ang puso ko. Ha? Tulala na napatingin si Thea sa lalaking umiiyak sa kanyang harapan. Naisip niya sa sarili, sino ang lalaking ito? Nanay. Nang makitang pumasok si Gladys sa bahay ay agad niya itong tinawag. Tumakbo si Thea kay Gladys at nagtago sa likod niya. Inilabas niya ang maliit niyang ulo at tinitigan si James sa sala. Pagkatapos, maingat siyang nagtanong, Nay, sino ang lalaking ito? Anong meron sa kanya? Tinatakot niya ako. Asawa mo yan, James. Paf. Nagpout si Thea at sinabing, hindi naman. Paano ako mapapangasawa ng lalaking ganyan? Ang aking asawa ay dapat na isang matuwid na tao. Paano kaya siya naging napakakulit na tao? Tingnan mo siya. Napakahaba ng kanyang buhok. Gaano na ba katagal mula noong huli niya itong pinutol? Tingnan mo rin ang espadang dala niya. Mukha siyang kriminal. Nagbulala si Thea ng masasakit na pahayag tungkol kay James. Si James ay nagbigay kay Thea ng isang kakilakilabot na unang impresyon. Gayunpaman, ang taong nauna sa kanya ay wala sa kanyang mga alaala. Hindi kita asawa, magwala, tinuro niya si James, at sumimangot ang maganda niyang labi. Napatulala si James at napatitig sa kanya, nanlamig sa gulat. Anong nangyari sa kanya? Kinalma niya ang sarili pagkatapos ng ilang segundo at bumaling sa iba pang miyembro ng pamilya. Naglakad si David patungo kay James at sinabi sa pananahimik na tono, James, kami ay walang kaalam-alam tulad mo. Pagkabalik ni Thea, parang nawala ang alaala niya. Naaalala lamang niya ang mga pangyayari bago ang 11 taon na ang nakararaan. Ilang sandali pa ang nakalipas, binanggit pa niya na kailangang mag-revise para sa kanyang mga pagsusulit. Natigilan si James. Tinitigan niya si Thea. Nawalan ng memorya. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Thea, at tiningnan ang pulso nito. Anong pupuntahan mo? Bitawan mo ako, pervert ka. Nang marinig ito, ang mga panga ng mga kalahan ay bumagsak sa sahig sa gulat. Agad na nagdilim ang mukha ni Lex. Ang kasalukuyang katayuan ng mga kalahan ay posible lamang dahil kay James. Gayunpaman, dito hindi nakilala ni Thea ang lalaking pinakasalan niya. Sa isang salita mula kay James, mawawala ang lahat ng mga kalahan kung mawawalan siya ng pasensya. Mabilis na sumingit si Lex, Thea, he's really your husband. James iyon. Tingnan mong mabuti. Napatingin ulit si Thea kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1665. Patuloy na lumalaban si Thea, ngunit mahigpit na hinawakan ni James ang kamay niya. Hindi nagtagal ay naunawaan niya ang kalagayan ni Thea. Gumaling na ang katawan ni Thea, at bumalik sa normal ang kanyang dugo. Gayunpaman, sa kanya, nasira ang mga neuron, sa proseso, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga alaala. Ang utak ay ang pinakakomplikadong organ sa katawan ng tao. Madaling magamot ni James si Thea kung magtamo siya ng pinsala sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa para sa kanya sa sandaling ito mula noong kanyang cranial. Nasira ang mga ugat, sampal. Habang si James ay nagmumuni-muni, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa pisngi. Sinampal siya ng malakas ni Thea sa mukha. Natauhan si James at lumingon kay Thea. You creep, what are you doing? Get lost. Lumabas ka sa bahay namin. Sumabog si Thea. Hysterically, may gustong sabihin si James ngunit nawalan siya ng masabi. Bulong ni David, James, hindi ka naaalala ni Thea ngayon. Siguro dapat. Umalis ka muna. Kung hindi, lalo lang siyang magagalit. Hinayla niya si James palabas ng sala. Pinapanatag ni David si James sa labas ng bahay. James, huwag kang mag-alala. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang aking kapatid. In-law, hindi ka nakikilala ni Thea sa ngayon, pero sigurado akong pansamantala lang ito, sigurado ako. Maaalala niya kung sino ka sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi niya magawa, walang sisihin sa iyo. Hinahabol ang ibang babae. Halos hindi maiikot ni James sa utak niya ang lahat. Hindi siya sigurado sa nangyari noong nakaraang taon at kung sino ang nagpagaling kay Thea. At the same time, wala siyang ideya kung bakit nawala ang alaala ni Thea. Walang magawa siyang tumingin kay David at sinabing, sa palagay ko wala akong ibang pagpipilian kundi ang maghintay. Pagkatapos magsalita, umalis siya at naglakad pabalik kay Henry.
Tanong ni Henry, paano nangyari, James? Nakita mo ba si Thea? Ginawa ko. Nakita ko siya pero, anong mali? Mabilis, lumabas kasama ito. Pinapatay ako ng suspense. Paliwanag ni James, nawalan ng alaala si Thea at hindi na ako naaalala. Ano? Nagulat si Henry. Huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin. Bilisan mo at ikuha mo ako ng matutuluyan pansamantala. Punta tayo sa common clinic. Pinananatiling bukas ko ito para sa iyo mula noong huling pagbisita mo sa Kensington 1 taon na ang nakalipas. Pupunta tayo doon kaagad. Sige, si James ay hindi mapili, at kung saan siya tumuloy ay hindi mahalaga sa kanya. Maya-maya, nakarating na sila sa common clinic. Si James ay humihit-hit ng sigarilyo at nag-aalalang nagtanong. Henry, ano ang dapat kong gawin ngayon? Paano ko malalaman? Pare-parehong sagot ni Henry na nalilito kung ano ang gagawin. I-click, clack, i-click, clack. Ang maayos na pag-click mula sa isang pares ng takong ay biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Nagtaas ng ulo si James. Isang kaakit-akit, matangkad na babae na may eleganteng karisma ang pumasok sa klinika. Nakasuot ng asol na damit ang babae at may mahabang itim na buhok. Siya ay may isang makapidyo hiningang voluptuous figure. Maxine. Tumayo si James at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1666. Isang taon na ang nakalipas, kinumbinsi ni Maxine si Thea na umalis. Akala ni Maxine ay magkakaroon siya ng pagkakataon na kasama si James na wala sa picture si Thea. Gayunpaman, naghintay siya ng 1 taon, at wala siyang narinig na balita tungkol kay James. Matapos marinig na bumalik si Thea sa Kensington, bal-isang bumalik siya. Nang makarating siya sa Kensington, nalaman niyang nasa lungsod din si James. Kaya naman, agad siyang sumugod para makita siya. Long time no see, James. Lumapit si Maxine na may nakakaakit ng ngiti. Oo, 1 taon na rin. Bahagyang nakaramdam ng nostalgia si James. Bagamat 1 taon pa lang, hindi na mabilang ang mga bagay na naranasan niya at napuntahan niya ang maraming lugar, kaya pakiramdam niya ay mahabang panahon na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Maxine. Hindi ba dapat nasa mansyon ka ni Cadence sa capital? Anong ginagawa mo sa Kensington? Anong mali? Hindi ba ako makakapunta para makita ka? Sa kabila ng lahat ng nangyari, pareho pa rin kaming nagmula sa magkatulad na kalagayan. Although, you don't seem quite that happy to see me now, kunwaring nagpout si Maxine at pabirong sabi. Umiling si James, hindi naman sa ganon. Abala lang ako sa ibang bagay at wala akong oras para pasayahin ka. Kung walang importanteng kailangan mong sabihin sa akin, bumalik ka na sa kapital. Tinalikuran ni James ang kanyang bisita. Ayaw niyang masyadong makisali sa ibang babae. Prioridad niya ang maghanap ng paraan para maibalik ang mga alaala ni Thea at tulungan itong maalala siya. Hindi nasisiyahan si Maxine sa inasta ni James. Napakaraming nagawa niya para sa kanya sa pinakamatagal na panahon, ngunit ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Dahil nandito na ako, hindi mo ba ako papakainin? Nakangiting tumingin si Maxine kay James. Wala akong oras ngayon. Kapag nakakuha ako ng libreng oras, ililibre kita sa isang pagkain sa kabisera. Paulit-ulit na tinatanggihan ni James ang kanyang mga pasulong. Hindi na nagpumilit si Maxine at sinabing, fine, if you say so. Bye, kung ganoon. Tumalikod na si Maxine at umalis. The moment she was face away from James, agad na nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng stoic expression. Alam ni James ang nararamdaman ni Maxine sa kanya ngunit hindi niya napansin ang pagbabago nito sa ugali. Pagkaalis ni Maxine, muling nawalan ng pag-asa si James. Nagsindi siya ng panibagong sigarilyo at nagpakawala ng matagal, iniisip kung paano gagamutin si Thea. Napinsala ni Thea ang cranial nerves, na hindi kayang gamutin ng Crucifere. Binalak niyang dalhin si Thea sa isang malaking ospital kung saan magagamit nila ang makabagong teknolohiya para suriin ang kalagayan nito. Inalo siya ni Henry, don't worry, James. Magiging maayos din si Thea. Gulat na sagot ni James, sana nga. Sa maghapon, nanatili si James sa common clinic. Sa gabi, namiss niya si Thea, kaya tumuloy siya sa villa ng mga kalahan.
Hindi niya pinaalam ang mga kalahan at tahimik na pumasok sa bahay. Nakaupo si Thea sa isang malaki at malambot na kama sa isang kwarto sa ikatlong palapag ng vilya ng mga kalahan. Bakit nagbago ang lahat? Gaano man siya kahirap mag-isip tungkol dito, hindi niya kayang pagsamahin ang mga piraso. Naalala lang niya ang pagpunta sa suburb para tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang gabing iyon, ang lahat ay biglang nagbago, at ang tagal ng panahon ay hindi tumugma sa isa sa kanyang mga alaala. Siya ay tila nabubuhay sa isang realidad 11 taon sa hinaharap mula sa kanyang huling alaala. Saan napunta ang 11 taon ko? Bakit wala akong maalala? Natarante si Thea. Hindi niya ito maisip. Arg. Nakakainis na. Natarante siya, humiga siya sa kama at hinayla ang kumot sa katawan. Sa sandaling iyon, tahimik na bumukas ang kanyang bintana. Isang lalaki ang tumalon sa bintana. Sino nandyan? Agad namang nag-react si Thea. Bumangon siya sa kama at mabilis na binuksan ang ilaw. Haha. Nakangiting lumapit si James. Thea, hindi ko ine-expect na pinanatili mo ang reflexes mo pagkatapos mawala ang cultivation base mo. Matalas ka pa rin tulad ng dati. Nag-iingat ako, pero napansin mo pa rin ako. Nagdilim ang magandang mukha ni Thea matapos niyang makita si James na gumagapang sa bintana. Malamig niyang sabi, ikaw na naman. Bakit mo ako ginugulo? Sinabi ko na sa iyo na hindi kita kilala. Kung hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. Napangiti ng husto si James at sinabing, since you don't know me, how about we get to know each other? Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay James Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1667. Napatingin si James kay Thea. Puno ng inosente ang itsura ni Thea ngayon. She was pouting her lips na lalong nagpakyut sa kanya. Ayokong makilala ka. Ngumisi si Thea. Tumingin siya kay James at nagtanong, kilala mo ba talaga ako? Oo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, anong uri ng relasyon mayroon tayo? Nalilito at na-curious si Thea kung bakit wala siyang alaala sa nakalipas na 11 taon. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit walang nagpaliwanag sa kanya. You're my wife, seryosong sabi ni James. Mas mabuting huwag mo nang isipin na samantalahin ang sitwasyon ko. Paano kaya napangasawa ko ang isang tulad mo? Mas gugustuhin kong magpakasal sa iba maliban sa iyo. Hindi makapaniwalang tumingin si Thea kay James. Hindi niya nakilala ang taong nasa harapan niya, ni hindi niya alam ang pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, natitiyak niyang hindi siya magpapakasal sa taong kasing kulit ni James. Naiinis sa kanya ang mahabang buhok nito. Ang tipo niya ay matangkad, alaga, at kaakit-akit. James Caden. Biglang bulalas ni Thea na parang may naalala. Taga-school ka ba? Ikaw talaga si James Caden mula sa susunod na klase. Ibinalik ni James ang kanyang mahabang bangs at ipinakita ang kanyang mukha. Ngumiti siya kay Thea at sinabing, tama, ako. Gayunpaman, 11 taon na ang nakalipas. Oh, she asterisk T. Ikaw ba talaga? Nagmura si Thea at sinabing, ikaw ang pinakamainit na lalaki sa paaralan. Hehe, humalaklak si James at lumapit kay Thea, sinusubukang hawakan ang kamay niya. Thea, asawa mo talaga ako. Hindi mo ba naaalala ang pagligtas sa akin mula sa apoy? Nasunog ka at lumayo ka sa akin. Bakit kita ililigtas? Umatras si Thea sa kanya at napanatili ang isang tiyak na distansya sa pagitan nila. Naalala niya si James na Mr. Popular mula sa katabi niyang klase. Siya ay isang tanyag na tao sa paaralan at isang mayayamang bata mula sa mga Caden. Sa kabila noon, hindi pa rin niya ito gusto. Ano ang magagawa ko para magtiwala ka sa akin? Oh, tama, mayroon kang birthmark na hugis gasoklay sa puwitan. Ha, matapos marinig ito, mabilis na umatras si Thea sa kanya at inabot niya ang kanyang puweten. Paano mo nalaman? Tinitigan niya ng masama si James. Ako ang asawa mo. Hindi ka takataka na malaman ko ito dahil nagsisex kami noon. Bullsh asterisk T. Agad na nagmura si Thea at sinabing, I'm warning you, James. Mas mabuting huwag kang maglabas ng kalokohan tungkol sa aking kainosentehan. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend noon, kaya paano ako nakipag-sex sa iyo? Magwala ka. Umalis ka sa paningin ko ngayon din. Thea,
Ako, umalis ka na. Galit na galit si Thea. Walang magawang tumingin sa kanya si James. Wala siyang magawa para mangatwiran si Thea sa ganoong kalagayan. Ayaw na niyang palakihin pa ang mga bagay-bagay, kaya naglakad siya patungo sa bintana at umakyat, mabilis na naglaho sa gabi. Ito ang ikalawang palapag. Paano siya nakaakyat dito? Pagkatapos kumalma, nagdududa si Thea sa may bintana. Pagtingin niya sa labas, nakita niya si James na nakatayo sa kalsada sa labas ng villa. Kumaway siya kay Thea. Nagulat si Thea nang makita siya at mabilis na isinara ang kurtina. Pagkatapos, tumayo siya sa likod ng kurtina, sabik na tinatapik ang kanyang mapagbigay na dibdib. Ramdam na ramdam pa rin niya ang takot kanina. Bumalik si James sa common clinic. Pagpasok niya sa clinic, may narinig siyang may kausap sa phone. Mahal kita, Mawa. Sige, kailangan kong pumunta. Narinig kong may bumabalik, siguradong si James yon. I'm hung up now. Bye. Ibinaba ni Henry ang telepono nang pumasok si James sa clinic. Agad siyang tumayo at nagtanong, "How did it going, James? Nakita mo ba si Thea?" "Oo, pero pinalayas ako." Napaupo si James ng malungkot. "Huwag kang mag-alala, pasensya ka na. Kung ayaw mong sabihin ko, James. Sa palagay ko ang iyong kasalukuyang hitsura ay hindi nakakatulong sa iyo na mabawi siya." "Ganun ba?" Sabi ni Henry, "Oo naman. Isipin mo, walang alaala si Thea nitong mga nakaraang taon at tanging naaalala lang niya ang mga pangyayari noong siya ay 18. Ibig sabihin, ang kanyang kasalukuyang kaisipan ay isang 18 taong gulang. Ano sa palagay mo ang gusto ng mga batang babae sa edad na iyon? Gustong-gusto nila ang malinis at kaakit-akit na mga lalaki. Tingnan mo sarili mo. Ang gulo mo. Tama ka. Paano niya nalaman na may birthmark na hugis crescent sa puweten ko? Naging asawa ko ba talaga siya sa 11 taon na hindi ko naaalala?" Nagtatakang bulong ni Thea. Agad siyang umiling. "No way, hindi pwedeng totoo yon. Paano ako nakapag-asawa ng ganoong katakot-takot? Isa lang siyang clingy at nakakadiri na pervert. Hindi ako makapaniwalang niyakap niya pa ako. Ew." Nag-uuting tunog si Thea. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kanyang kama at humiga. Gayunpaman, hindi siya makatulog, gaano man siya umikot at lumingon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1668, biglang natauhan si James. Hindi niya pinutol ang kanyang taon noong nakaraang taon. Kinabukasan, maagang umalis si James. Nagpunta siya sa hair salon, pinutol ang mahabang buhok na iningatan niya sa loob ng 1 taon, at binili ang sarili ng puting suit. Pagkatapos magbihis, agad siyang naging mas kaakit-akit. Sinunod niya ang mungkahi ni Henry, pumunta sa florist para bumili ng 79 na rosas, at pagkatapos ay pumunta sa isang butik para bumili ng mga damit na babagay kay Thea. Pagkatapos, dinala niya ang mga regalo sa villa ni Callahan's. Halos alas 9 na ng umaga nang makarating siya sa villa. Sa oras na iyon, halos lahat ng miyembro ng Callahan's ay naruroon. Nang dumating si James ay malugod siyang tinanggap. Masayang tinanggap ni Gladys ang mga regalo at nakangiting sinabi, "Sapat na ang pagbisita mo. Hindi mo kailangang kumuha ng mga regalo para sa amin. Pamilya tayo. Hindi na kailangang maging masyadong formal sa amin." "Nasaan si Thea?" tanong ni James. Hindi pa siya nagigising. "Pupuntahan ko siya." Tumalikod na si Gladys at aakyat na sana para tawagan si Thea. Sa hindi inaasahan, bumaba ng hagdan si Thea. Nakasuot siya ng puting pajama, at medyo magulo ang buhok, pero maganda ang hitsura niya. Dahil kakagising niya lang, medyo groggy pa rin siya. "Mama, sino po? Anong meron sa lahat ng ingay?" Lumingon siya sa bisita at nakita niya si James na nakaupo sa sala. Si James ay ganap na naging ibang tao sa magdamag. Ngayon, siya ay may maikli at maayos na buhok at nakasuot ng puting suit. Si James ay isang martial artist at kayang ilabas ang mga dumi at melanin sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanyang balat na maging flawless muli. Mukha siyang fair at trim, nagniningning ng maliwanag at gwapong aura. "Ma'am, sino ito?" Hindi siya nakilala ni Thea. Agad na pinulot ni James ang mga bulaklak at iniabot kay Thea na naglalakad palapit sa kanila. Ngumiti siya at sinabing, "Hello, Thea. Ang mga ito ay para sa iyo." Noong una, gustong tumanggi si Thea sa kanila,
Pero dahil isang gwapong lalaki ang personal na nagbigay sa kanya ng mga bulaklak, mahirap tanggihan ang mga ito. Nahihiya niyang kinuha ang mga bulaklak sa kanya. Ang ganda mo talaga, Thea. Katulad ka ng mga bulaklak na ito. Maganda at nakakabilib. Nagsimulang purihin siya ni James. Ito ang mga salitang itinuro sa kanya ni Henry kagabi. Matagal niyang binibigkas ang mga ito sa kanyang sarili. Bagamat nakakaiyak ang mga cheesy na salita, todo-todo ang ginawa niya para umapela kay Thea. Nang marinig ang kanyang mga papuri, mas lalong nahiya si Thea. Sino ka? Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak sa unang pagkikita natin? Ibinaba ni Thea ang ulo at mahinang nagsalita. Ako ito, James. Ano? Agad namang nagangat ng ulo si Thea at tumingin kay James. Matapos masuri ang mukha nito saglit, napagtanto niyang siya iyon at agad na itinulak pabalik sa mga kamay nito ang bouquet. Bakit mo ba ako ginugulo? Hindi ko kailangan ang iyong mga bulaklak, umalis ka na. Ayokong makita ka. Hinabol siya ni Thea. Thea, asawa mo si James. Dapat mo siyang tratuhin ng mas mabuti. Tama na, Thea. Ang tagumpay ng mga kalahan ngayon ay salamat kay James. Thea, James is a outstanding man. Siya ang dating Black Dragon ng Southern Plains, ang Dragon King, at maging ang Emperor. Kung hindi siya nawala noong eleksyon, siya na sana ang naging hari ng Sol. Tama iyan. Kung hindi siya nawala, siya ay naging hari, at ikaw ang kanyang reyna. Ang mga kalahan ay nagsalit-salit para kumbansihin si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1669. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Dragon King at Emperor. Napakunot ang noo ni Thea sa kakaiba at hindi pamilyar na termino. Naaalala lang niya ang mga araw ng kanyang pag-aaral. Kaya, wala siyang ideya kung ano ang Dragon King, Black Dragon, o Emperor. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa hari. Tumingin siya kay James at humagalpak ng tawa. Haha, ang hari, itong lalaking nandito. Hindi naman sa ayaw niyang maniwala, pero parang imposible. Anong uri ng kahalagahan mayroon ang hari? Ang hari ay ang pinakamaimpluwensyang tao at pinakamataas na opisyal ng Sol. Paano naging hari ang taong nasa harapan niya? Hindi siya maniniwala, kahit na may nagbanta sa kanya. Nagugutom ako. Gusto kong kumain ng KFC. Magpapalit na ako at lalabas. Umalis si Thea at umakyat sa taas. Awkward na nakaupo ang mag-asawang kalahan sa sala. Napatingin si Lex kay James. Natatakot siyang madamay si James, kaya maingat siyang nagsalita, "Don't worry, James." Ang pagkawala ng memorya ni Thea ay pansamantala lamang. Naniniwala akong maaalala kanya sa lalong madaling panahon. At saka, ano ang nangyari noong nakaraang taon? Bakit at paano biglang nawalan ng alaala si Thea? Umupo si James at sinabing, "Sigh. Hindi rin ako sigurado sa nangyari." Kinusat niya ang kanyang mga mata at napaisip. Ano ba talaga ang nangyari ngayong taon? Mukhang kailangan kong magtungo sa Mount Jade para tanungin ang Omniscient Deity tungkol kay Thea. Kung kahit ang Omniscient Deity ay walang ideya, kung gayon walang makakaalam kung ano ang nangyari kay Thea. Bagamat sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip ay hindi agad umalis si James. Dahil sinabi ni Thea na pupunta siya para kumain ng KFC, pinili niyang samantalahin ang pagkakataon para sa sarili niya. Maya-maya ay nagpalit na si Thea at bumaba na ulit. Nagpalit siya ng casual na damit. Lalo siyang nagmukhang binata sa casual na pananamit, lalo na't nakapusod ang buhok niya. Ang kanyang inosenteng hitsura ay hindi nagbigay ng impresyon ng isang tao na halos 30 taong gulang. Sa halip, mukha siyang high school student. "Thea, sasamahan kita." Tumayo si James at naglakad papunta kay Thea. Gustong tumanggi ni Thea, pero nang makita ang gwapong anyo ni James, hindi niya ito tinanggihan. Lalo siyang naiintriga kay James. Sinabi ng lahat sa kanyang pamilya na asawa niya si James, ngunit nakalimutan niya ang lahat ng mayroon. Nangyari sa nakalipas na 11 taon. Iginuhit niya ang isang blanko sa lahat pagkatapos ng high school. Naramdaman din niya ang sinseridad ni James. Matapos mag-isip tungkol dito, bahagya siyang tumango. Nagtungo sila sa isang KFC sa urban area. Ngumunguya si Thea ng drumstick at tumingin sa lalaking katapat niya. Ikaw ba talaga ang asawa ko?" "Oo, I'm the real deal." Nabawi ni James ang kanyang espiritu. Kung ganoon,
Ano ba talaga ang nangyari? Parang ganito. Dahan-daang ipinaliwanag ni James ang lahat ng nangyari matapos siyang iligtas ni Thea mula sa impyerno. Ipinaliwanag niya kung paano siya nasugatan at tahimik na iniwan siya. 3 oras na nagsalita si James, at matamang nakinig si Thea sa kanya. Paf! Pagkatapos niyang marinig ang lahat, tumawa siya. Ang iyong kwento ay medyo kawili-wili. Naisipan mo na bang gawing nobela? Sigurado ako. Magbenta ng mabuti kung magpasya kang gawin ito. Sobrang nakaka-touch na story. Ang commander ng isang hukbo. Nagpakasal sa mga kalahan upang bayaran ang utang ng kabaitan. Sok. Tsaka sabi mo nagsulat ako nung umalis ako diba? Kailan pa ako naging thoughtful? Tao. Kung sa akin lang talaga, hinding-hindi ko iiwan ang lalaking mahal ko. Umiling si Thea. Sa kanya, si James ay nagsasabi lang sa kanya ng isang detalyadong kasinungalingan. Narito ang sulat. Inilabas ni James ang sulat na iniwan sa kanya ni Thea noong 1 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1670. Itinago ni James ang sulat sa kanya. Inilabas niya iyon at iniabot kay Thea. Tiningnang mabuti ni Thea ang sulat. Parang nakasulat iyon gamit ang kanyang sulat kamay. Gayunpaman, ang kwento ni James ay masyadong kakaiba, at nahirapan siyang paniwalaan. Para sa kanya, ito ay simpleng nakakaantig at magandang kwento, wala nang iba pa. Tama na. Uuwi na ako. Pagkatapos niyang magsalita ay tumayo siya at umalis. Mukhang walang magawa si James. Sa kabila ng maraming sinabi, hindi kumbinsido si Thea. Tila tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanya. Pinagmasdan niya ang silhouette ni Thea habang paalis ito. Alam ni James na hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Kailangan niyang alamin kung ano ang nangyari kay Thea noong nakaraang taon at kung ano ang naging dahilan ng pagkawala ng mga alaala nito. Kailangan niyang hanapin ang omniscient deity para malaman kung ano ang nangyari. Hindi na nagtagal pa si James at lumabas na ng shop. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. Ayusin mo ako ng private plane. Kailangan kong umalis sa Kensington saglit. Sige. Walang tanong si Henry at agad na nag-ayos ng private plane para kay James. Makalipas ang kalahating araw, dumating si James sa paanan ng Mount Jade. Siya ay humakbang pasulong, at ang kanyang katawan ay lumutang paitaas na parang multo, na agad na umabot sa kalahati ng bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gate ng Jade Sect. Mr. Caden. Sa sandaling lumitaw si James, magalang na tinanggap siya ng mga disipulo ng Jade Sect. Nasa paligid ba ang omniscient deity? Siya ay nasa closed-door meditation sa likod ng bundok. Diretso ako sa kanya. Sinabi lang ni James ang kanyang layunin at dumiretso sa likod ng bundok ng Jade Sect. Sa bundok sa likod ng Jade Sect, ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato sa ibabaw ng isang bangin na may isang piraso ng dayami sa kanyang bibig. Sa wakas nandito ka na. Nang hindi lumingon, sinabi ng omniscient deity, matagal na akong naghihintay para sa iyo. Lumapit si James at nagtanong, alam mo bang pupuntahan kita? Inasahan ko ito ng ilang sandali ngayon. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa paglabas ni Thea sa Kensington, inaabangan ko na ang pagdating mo. Lumapit si James, tumayo sa harap ng omniscient deity, at nagtanong, gusto kong malaman kung ano ang eksaktong pinagdaanan ni Thea noong nakaraang taon. Bakit nawala ang kanyang cultivation base, at ang kanyang memorya? Tumayo ang omniscient deity, tumingin kay James, at sinabing, kung gusto mo ng impormasyon mula sa Jade Sect, kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Isa pa, may utang ka pa sa akin. Kasama ang oras na ito, 2 ang utang mo sa akin. Alam ko. Sige at sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin. Pwede naman nating isantabi yan sa ngayon. Hayaan mo muna akong ikwento sa iyo ang mga karanasan ni Thea noong nakaraang taon. Sinabi ng omniscient deity, natagpuan ko siya sa Medical Valley noong 1 taon, ngunit tumanggi siyang makita ka sa kanyang lumalalang kondisyon. Kaya, itinuro ko ang isang paraan na magpapahintulot sa kanya na mabuhay. Nagtungo siya sa Mount Wonderton at nakipagkita kay Master Delphinium. Nagsasanay si Master Delphinium ng kakaibang pamamaraan na maaaring kunin ang tunay na enerhiya ni Thea at i-convert ito sa blood energy. Iyon ay kung paano siya naka-recover, ngunit nasira ang kanyang cranial nerves na nagresulta sa amnesia. Kaya naging ganito siya.
So alam mo na ang tungkol dito noong 1 taon. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Lumakad siya pasulong sa omniscient deity at hinawakan siya sa kwelyo, binuhat siya mula sa lupa. Malamig na sabi ni James, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Hindi natakot ang omniscient deity at mahina hong sumagot. Nirequest ako ni Thea na huwag sabihin sa iyo, so how could I disregard her wishes? Mayroon akong mga prinsipyong ipinamumuhay ko. Huminahon si James, binitawan siya, at nagtanong, may paraan ba para maibalik ang mga alaala niya?